Mag-subscribe bago panoorin ang video. Daghang salamat. Sweaters result March 21, 2024. 2 p.m. result 385. 5 p.m. result 919. 9 p.m. result 075. Shoutout muna tayo. Salamat po mga ma'am-share. Congrats po sa inyong lahat. Ito na po ang best angle para sa March 22, 2024. 2 p.m., 5 p.m., at 9 p.m. Result angle ngayon 0135789. Messing number 246. Best and pairing number para sa March 22, 2024. Probables combination. Best padakit guide and combo. Best 2 angle. Best 2 angle. Least number. Best doble angle. Best doubly combo. Special number. Maintain 3 days. Hearing and best combination. PM. Hope to win po tayong lahat. Congrats sa mga mananalo bukas. Sa mga hindi pa nananalo PM na po kayo. Good luck. College romance. Siya ang extrovert. Nang basag niya ang isang biro, tumawa ang lahat. Siya ay isang introvert. Nang basag niya ang isang biro, nagtawanan sila ng magkasama. At, sa kalahati ng pagtawa, napagtanto niya kung gaano siya nagpapasalamat sa kanyang pag-iral. Ang isang drizzle ay nagsimulang mahulog. Kung huli na ako, makaligtaan ko ang huling boss sa bahay. Kaya't naayos ko ang aking takip, lahat ay handa na tumakbo patungo sa bus stop hanggang sa siya ay dumating at tumahimik sa tabi ko sa pasilyo. Kumuha siya ng payong mula sa kanyang bag, huwag kang handgal, ngumiti siya, hinayla ako sa ilalim ng payong kasama niya. Naglakad kaming magkasama sa kalsada at kung paano ko nais na dumating ang bus ngayon. Isang pag-iisip sa iyo, at hindi ko kailangan ang aking kape sa umaga. Hindi bababa sa hindi kaagad, baka mamaya, pagdating mo, makakagawa ako ng ilan. Pareho kaming ngumiti sa isa't isa mula sa malayo. Maghintay para sa isang minute. Sinaksak niya ang kanyang telepono sa charger. 4 na hindi nakuha na tawag, 7 teksto, basahin ang mga abiso. Ngumiti siya habang nakatanggap siya ng papasok na video call. Ang mga relasyon sa malayong distansya ay nagkakahalaga. Pinili niya ang katotohanan. Nag-date ba kayo? Nagtanong sila. Sinalubong siya ng kanyang mga mata, tinatanong ang tanong sa pamamagitan nila. Siya ay namula at tumango, nakuha niya ang kanyang tugon. Ang mga regular na pasahero sa parehong bus, ngayon ay nagbahagi sila ng isang hanay ng mga earphone. Maaari mong kunin ang lahat ng ito, ang ibig kong sabihin, hindi namin kailangang ibahagi, hindi niya awkwardly. Nakalimutan ko ang akin, ito ang iyo, patas lamang na nakikinig ako sa iyong playlist, sagot niya. Bukod, gusto ko talaga ang iyong mga kanta, bahagyang ipinagtapat niya. Tulad ng dati, nagkaroon ng labanan. Ang mga opinyon ng aking utak ay mariing iminungkahi sa akin na manatili. Ngunit ang aking puso ay nagnanasa upang sumayaw sa ibang tono. Panghuli, nag-text ako sa kanya. Maaari ba nating pag-usapan? Mahigit 1 buwan na, at miss na miss kita. Nag-type siya at tinanggal muli ang mensahe. At nagtaka siya, muli, siguro, dapat muna akong mag-text. Mahirap kapag ang dalawang introverts ay umibig. Ang pagpapadala ng mga sticker sa iyo sa WhatsApp ay ang aking wika ng pag-ibig. Huwag kang maglakas loob na huwag pansinin. Hinintay kita ng matagal, at sinabi mong hindi mo ako namimiss. Sumimangot siya. Oo, may oras na pinakamiss kita, sagot niya. Kailan? Nagtanong siya. Na-miss kita. Kapag sumikat ang araw sa umaga at nang bumaba ito sa gabi, at sa oras sa pagitan, binibilang ko lamang ang mga oras hanggang sa magkita tayo ngayon. Ang mga paghahanda sa college fest ay nang magkita sila sa kauna-unahang pagkakataon. Siya ang seryoso, walang kaparekan na senior, at siya ang madaldal, non-stop chatterbox junior. Tulad ng nais ng fate, napunta sila sa parehong koponan, siya, ang coordinator ng kaganapan, siya, ang voluntaryo. Hindi nila alam, habang pinaplano ang mga kaganapan ng magkasama, sinimulan nilang planuhin ang kanilang hinaharap na magkasama. Hindi ako masyadong malayo, aniya. Oo. Ngunit mamimiss pa rin kita, sagot niya. Mag-uusap tayo sa tawag araw-araw. Sinubukan niyang kumbansihin siya. Palagi kong alam na aalis ka para sa kolehiyo isang araw, ngunit hindi pa rin ako makapaniwala na napakalaki mo ngayon. Sinabi niya na may luha sa kanyang mga mata at niyakap ang kanyang anak.
Nagsimula ito sa propesor na humihiling sa kanya na tulungan ang bagong mag-aaral, na sumali sa gitna ng termino. Ang klase ng topper ay nag-aalangan na sumang-ayon na tumulong, hindi nais na mag-aaksaya ng mga oras ng kanyang mga pag-aaral. Sa sarili, natapos ito sa pag-ibig niya sa mga kwento ng 60 taong gulang na bagong mag-aaral. Na nabighani sa kanyang pagpapasya na makumplito ang isang bagay na iniwan niya maraming taon na ang nakalilipas. Mga sweethearts ng high school, kami, lahat ay sinabi ng aming pag-ibig ay hindi mabuhay sa kolehiyo. Sa katunayan kahit na lumipat kami ng mga lungsod, ang mga pisikal na pag-uusap ay nabawasan sa mga tawag sa video. Araw-araw, nakilala namin ang mga bagong tao, gumawa ng mga bagong kaibigan, at nadama na nakakaakit sa isang bago. Ngunit sa pagtatapos ng araw, sa palagay ko ay nahulog kami para sa bawat isa, kahit na higit pa. Naramdaman namin na sigurado kami sa aming pag-ibig. Ang distansya na iyon ay hindi kailanman nag-abala sa amin. Nagpasa siya ng mga kulay na lumilipad. Nabigo siya sa semestre. Hindi okay, walang nakakaalam kung ano ang iyong pinagdadaanan, magsusumikap ka at magpasa sa muling pagsusuri. Sinubukan niyang pasayahin siya. Nalulungkot ako na hindi kami magkakasama, sagot niya. Tapos na ang kolehiyo, tayo, ay magpakailanman, naiintindihan, Dumbo. Kinurot niya ang ilong niya at tumawa. Ang paglalakbay sa kolehiyo, oras ng gabi, lahat ay nagtipon sa paligid ng apoy, ang pinakakaakit-akit na gitarista ng pangkat, habang kumakanta siya, ang mga mata ng lahat ay nakalagay sa kanya. Naupo siya sa malayo, binabasa ang kanyang libro at humuhumaling sa kanyang kanta, tiwala na sa gitna ng maraming tao, hindi siya mahahanap ng kanyang mga mata. Hanggang sa biglang huminto ang kanta, tumingin siya. Tanging masindak, tulad ng nariyan na siya, ang mga kamay ay nagyelo. At nakabukas ang mga mata, nakatingin sa kanya. Sa aking unang petsa kasama ang aking kasintahan, bulong ko, mahal kita. Namula siya at sumagot, mahal din kita. 15 taon na mula nang magpakasal kami. Hindi pa rin niya alam na nakikipag-usap ako sa aking pizza slice. Tinanong ko ang aking asawa nang malaman niya na ako ang pere sa kanya. Sinabi niya sa aming unang petsa pabalik sa aming mga araw sa kolehiyo. Nasira ako, at mayroon kaming ice cream sa lokal na parke. Iyon lang, itinanong ko. Oo, nagkaroon ka ng sorbetes sa lahat ng iyong ilong, cutie ka. Sumagot siya, pinchang ang aking ilong. Ako ang pinakapalabas at din ang pinakapangit na bata pabalik sa kolehiyo. Sigurado, maraming tao ang nakikipag-usap sa akin, ngunit wala akong aktwal na kaibigan. Nagulat ako at nalilito ng ang matalino, mahiyain, sosyal na awkward na bata sa aming klase ay tinanong ako sa isang petsa. Akala ko gusto lang niyang mag-hangout at nagpa siya na bigyan ito ng shot. Ito ang aming ika-20 anibersaryo ng kasal bukas. Nagsimula kaming mag-date sa kolehiyo, ngunit palagi akong nakaramdam ng komportable sa paligid niya, na parang alam na namin ang bawat isa. Ngayon, ipinakita niya sa akin ang ilan sa kanyang mga dating album ng larawan at doon kami, natagpuan namin ang mahaba noong kami ay mga bata, sa beach. Nagbabakasyon siya kasama ang kanyang pamilya, at 4 na oras kaming naglaro. Sumigaw kami kapag kailangan naming umalis sa bawat isa sa gabi. Well, sa palagay ko ang ilang mga kagustuhan sa pagkabata ay nagkatotoo. Gumising ng alas-4 nanograms umaga upang mahuli ang pinakaunang tren sa kolehiyo ay tila hindi ako pinipilit. Dahil naglalakbay siya sa parehong tren mula sa mas malayo na distansya. At ang paglalakbay sa parehong coach habang siya ay palaging tumulog sa aking pagtulog. Ang mga takdang aralin ay nakasalansan ng mataas hanggat maaari. Dahil hindi ako ang regular, na mag-aaral sa klase. Ngunit upang matulungan siyang tapusin ang isang pagtatalaga sa oras. Palagi akong nasa aking mga daliri sa paa na may pinakamahusay na tulong at serbisyo. Mayroong palaging isang mahigpit na paliwanag para sa kung ano. Ang tensyon ay nasa paraan ng kurikulum ng pisika. Ngunit ang mga kolehiyo o ang mga akademiko ay maaaring sapat na maipaliwanag. Ang pag-igting na naramdaman namin nang makita namin ang aming mga crush sa buong silid-aralan. Kung mahuli na nakatitig sa isang tao ay isang parusahan na krimen. Mabilanggo ka para sa iyong buong buhay.
Dahil sa paraan na patuloy mong tinitingnan ako sa pagitan ng mga lektura, sa pamamagitan ng takip mula sa mga libro, at maging ang mga istant ng aklatan.